Eto na, yung full video testing natin ng Lumina Pro X2 Matrix. Sir Emilito Bangkale, eto na po yung full video request mo. Pinakita ko lang yung side view ng ilaw para makita nyo't mapansin kung gaano ito kalapad. Eto na po ang road test natin. Eto yung kanyang white light. Ganito po siya kalapad. Nag-o-overlap po yung ilaw natin dito. I mean, magkapatong siya. Ito yung kanyang mixed light. Napakalawak at napakaliwanag. Napakalaki ng ilaw na to. At lalo na dito sa yellow light. Sobrang liwanag niya. Medyo parang UFO lang daw yung shape nito. Sabi nung kasama ko. Pero pagdating sa liwanag, malakas po talaga ang ilaw na to. 100 watts po ang sinasabi nung supplier na wattage ng ilaw na to. Ganun daw po ito kalakas. Pero mamaya mate-testing naman natin sa ating power supply at lux meter kung gaano talaga ito kaliwanag. Pero sa ganda at lakas ng ilaw na to, hindi ka na rin siguro mabibitin. Dahil kahit malakas pa ang ilaw ng kasalubong mo, mapipilitan ito magbaba dahil sa ganda ng ilaw mo. Ang hirap lang talaga minsan sa kalye na minsan meron kang makakasalubong na laging naka-high beam. Hindi man lang marunong magbaba ng ilaw. Pero pansinin nyo po yung cut-off ng ilaw na to. Maganda at buo yung binabato niya. Hindi nga lang po siya ganon kalawak. Pero malakas po at maganda ang ilaw nito. Medyo pa-oblong kasi yung shape ng ilaw nito. Hindi siya palapad. Halos parang pabilog. Medyo kasi kung titignan mo talaga, yung ilaw na to, para siyang X1. Kaso, yung mas malaking version. Ganun po yung shape ng ilaw na to. Ang Lumina Pro X2 Matrix. Wattage testing naman tayo. Check natin kung aabot ba talaga ng 100 watts itong Lumina Pro. Ito po yung kanyang white light. At makikita nyo naman po sa may bandang gilid kung gaano lang talaga ito kalakas. Sa 14.5 volts, ito po ay umaabot ng 43 watts. Yan po ay sa single bulb. Ganun din po yung wattage dito sa yellow light. Umaabot lang din ng 43 watts per bulb. At pagdating naman po dito sa mixed light, yung white at yellow, bumababa na po ang wattage nito, kagaya ng maraming driving light na natest natin. At nagsample po ako na 2 bulb yung pinapagana. At ito po yung lumabas dito sa ating power supply. Ito po yung kanyang watts. Ito po ay umaabot na lang ng 86 watts. At pagdating naman po sa mixed light, ito'y bumaba na lang po ng 80 watts. Yan po ang lakas ng Lumina Pro X2 Matrix. Hindi po ito umaabot ng 100 watts. Ginawan ko nga pala ng comparison ang Prism 80 watts versus dito sa Lumina Pro na 100 watts daw. Pareha silang may discrepancy sa mga wattage na binigay nila. Pero kahit papano, si Lumina, konti lang yung discrepancy compared kay Prism na halos kalahati yung nawawala. Dahil ang sinasabi niyang 80 watts ay 40 watts lang pala or 50 watts lang yung inaabot. Kitang-kita dito sa video yung pagkakaiba ng 24 watts sa 40 watts. Dahil kung mapapansin ninyo, malamlam yung kulay ni Prism na nasa ibabaw at kay Lumina naman na nasa baba. Ito yung wattage ng single bulb ni Prism. Ito'y umaabot lang ng 24 watts. Compared dito kay Lumina na umaabot ng 42 watts per bulb. Alam kong hindi ito madaling paniwalaan. Kaso, data na yung nagsasabi at hindi ito gawa-gawa lang. Lux meter testing naman tayo ng Lumina Pro X2 Matrix.
Ito ay sa loob ng 1 meter na layo dito sa ating sensor. Ito ay umaabot ng 24,000 lux. Yan ay sa 1 meter. Pag sa 2 meters naman na layo, ito naman ay umaabot ng 9,000 lux. Sa 2 meters naman na layo. Check naman natin kung ano ang aabutin na lux ng prism. Sa 2 meters din na layo. At ang lumalabas na lux dito sa prism ay nasa 3,000 lang. Yan ay sa 2 meters na layo. Hindi magsisinungaling ang device na ginagamit natin. Sadya lang talagang napakahina ng prism at hindi ito 80 watts. Nagbigay na ako ng actual reading at nasa inyo na yan kung maniniwala pa kayo sa mga bibilhin ninyo. Maraming salamat po sa nanood at umabot dito sa dulo ng aking video. Sana po meron po kayong nakuhang idea na magagamit at mapapakinabangan ninyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe sa inyong lahat.